Okay, magandang umaga muli mga minamahal kong mga kapatid na narito at sa ating mga taga-subaybay. Purihin natin ang Diyos na buhay na buhay. Amen? Amen. Amen. Okay, pagpatuloy na natin. Ang pag-usapan natin ngayong umaga, ang tahanan na itayo sa ibabaw ng bato. So yung tahanan, ito ay isang talinghaga na kung saan ang tahanan ay pwedeng nauugnay sa bawat isa sa atin, na yung katawan natin ay tahanan. At ang tahanan ay pwedeng maugnay din sa isang iglesia, ang ating pamilya. Ang tahanan ay nauugnay din sa sambayanan, okay, sa community, okay? So, itong tahanan na ito ay natatawag na naitayo sa ibabaw ng bato. Okay? Pagpatuloy na natin. Sa Matthew chapter 7 verse 24, ang ating Panginoon Jesucristo, sabi niya, "Kaya ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito ay maitutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay na ang pundasyon ay bato." Okay? So, yung mga nakikinig ng salita ng ating Panginoong Jesucristo at isinasagawa ito sa kanyang buhay, ay siya'y isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay na ang pundasyon niya ay bato. Okay? So yung pundasyon na yan, no, yung haligi, mayroong pundasyon yan, no? Ang tinutukoy na bato ay ang ating Panginoong Jesucristo, na ang tinutukoy din ay nauugnay yung kanyang salita, na para sa ganon, kung tayo magiging bato na tinatawag o itayo tayo sa bato, tayo ay matatag, no? Kung tayo ay naitayo sa bato. Okay. Sa Matthew chapter 7 verse 25, patuloy natin. "Umulan ng malakas, bumaha, at binayo ng malakas na hangin ang bahay na iyon. Ngunit hindi nagiba sapagkat nakatayo iyon sa bato." You see that? Okay. Kung tayo'y nakikinig ng salita ng Diyos at tayo nabubuhay sa salita ng Diyos, tayo naitayo, no, sa ibabaw ng bato. Anumang problemang darating sa atin, anumang unos na darating sa atin, tayo ay nakatayo. Okay, yung bagyo na yan ay yung mga iba't ibang problema, pagsubok sa ating buhay. Okay? So, kung tayo ay nananatili sa ating Panginoon Jesucristo sa kanyang salita, no, tayo ay matatag. Hindi tayo magigiba. Tayo ay nakatayo pa rin kung ang mga pagsubok sa ating buhay o problema ng ating buhay ay ating mapagtagumpayan. Sapagkat ang tinatayuan natin ay bato, na walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo, na walang iba kundi yung kanyang mga salita. Pagpatuloy natin sa 26, "Ang bawat nakikinig ng aking salita, ngunit hindi naman nagsasagawa ng mga ito, ay may tutulad naman sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhangin." Ano? Okay. So, yung nakikinig ng salita ng Diyos at ito hindi niya sinasabuhay, tawag sa kanya ng Panginoon, hangal. Okay? Na nagtayo siya ng kanyang tahanan, ng kanyang bahay, sa ibabaw ng buhangin. Okay? Anong mangyari sa kanya? Umulan ng malakas, bumaha,
at binayo ng malakas na hangin ang bahay, ito ay bumagsak at lubusang nawasak. Okay? So, kung meron tayong mga pagsubok sa buhay, na kung saan hindi tayo nabubuhay sa salita ng ating Panginoong Jesucristo, bay pagdating ng na yun, problema na yun, ay pwede tayong hindi natin mapagtagumpayan anumang pagsubok sa ating buhay, anumang problema sa ating buhay. Okay? Tulad nung yung tukso o layuan mo ako. Kapag ang isang tao nabubuhay sa salita ng Diyos, anumang tukso darating sa kanyang buhay, ay nakatayo pa rin siya. Sapagkat yung kanyang tinatayuan ay ang salita ng Diyos at ang ating Panginoong Jesucristo. Kung ito naman ay hindi siya nabubuhay sa salita ng Diyos, siya ay hangad. Pagdating ng tukso na yun, matutukso siya. Babagsak siya. Okay? So, dahil hindi siya nakatayo sa isang bato. Okay? Pagpatuloy natin. Sa Hebrew chapter 3 verse 4. Kaninang umaga ay maagang amin hiniling namin ng Diyos na basbasan ang bahay o bagong bahay ni Rona. Pangalawang bahay niya yan. Kanina, 4 lang kami, maaga ang wala pang alas 6 yata, alas 6 pala, alas 6. Wala. Wala pang alas 6. Ang pinag-uusapan natin ang tahanan na naitayo sa ibabaw ng bato. Ngayon, tungkol sa tahanan natin, bawat bahay ay may tagapagtayo. Okay? So, merong tinatawag na ininyero, may mga foreman, may mga skilled workers, merong mga laborers, Yun yung mga tagapagtayo. Ngunit, ang Diyos lamang ang nagtayo ng lahat ng bagay. So, ang Diyos ang nagtayo ng lahat ng bagay, pati ang tahanan natin. Bakit? Sapagkat siya yung pinanggalingan ng karunungan at kalaman ng tao. Kaya ang mga tao ay meron silang alam kung paano ipapatayo yung bahay. So sa pamamagitan ng Diyos din na sinasabi, ang Diyos lamang ang nagtayo ng lahat ng bagay. Okay? So ang ibig sabihin yan, lahat ng bagay ay itinayo ng Diyos. Lahat ng bagay ay ginawa ng Diyos. Okay? Pagpatuloy natin. Sa Isaiah chapter 32 verse 18. So, ibig sabihin, kung itinayo ng Diyos ang ating bahay-bahay, ibig sabihin, ang ating Panginoon Diyos ay siya ang pinakasentro dun sa loob ng tahanan natin. Ang Panginoong Jesucristo ang siyang pinakasentro sa loob ng tahanan natin. Kung ang Diyos at ang ating Panginoong Jesucristo ay hindi nasa sentro ng tahanan natin, iyon ay yung tahanan natin ay naitayo sa ibabaw ng buhangin. At madaling kung may pagsubok, madaling mawasak. Kaya meron tinatawag na broken family. Okay? Sapagkat yun ay hindi naitayo sa pundasyon na bato, na walang iba kundi ang Diyos, ang ating Panginoong Jesucristo, at ang kanilang salita. Pagpatuloy natin sa Isaiah chapter 32 verse 18, ang bayan ng Diyos o yung tahanan ng Diyos ay namumuhay sa isang payapa. So kung ang ating tahanan ay namumuhay sa isang payapa, ibig sabihin, ang Diyos nandun sa ating tahanan. Ang ating Panginoong Jesucristo ay nasa loob ng ating tahanan, kung bakit may kapayapaan doon sa loob ng tahanan natin.
No? Sapagkat nandoon ang Diyos, yung pagmamahal niya nasa loob ng tahanan natin. Kaya kung payapa ang isang tahanan, ibig sabihin, ang mga naninirahan doon ay may pagmamahalan, may pagbibigayan, no, may caring sa bawat isa. Okay? Ligtas at tahimik na pamayanan. So kung ang Diyos ay nandun sa loob ng bahay natin, ang ating Panginoon Jesucristo ay nasa loob ng bahay natin. Sila ang naghahari sa puso ng bawat naninirahan sa tahanan, ay tayo ay ligtas at tahimik yung tahanan natin. Tandaan natin yung mga kapatid. No? Kaya nga, anumang pagsubok ng ating kaaway na gustong pasukin ang ating tahanan na kung saan, kung nandoon ang ating Panginoon Jesucristo, nandoon ang ating Panginoon Diyos, tayo ay matatag, tayo yung nakatayo sa ibabaw ng bato. At yun, anumang pagsubok, mapagtagumpayan natin yun. Okay? Anumang tukso sa ating buhay ay mapapagtagumpayan natin. Amen? Amen. And God bless us all. Amen? Amen. Amen. Okay, manalangin tayo.